Masama ito dahil tuluyan ng inilagay itong si Stanley sa stretcher at dinala sa ambulansya. At ng mga oras na to ay parang wala ng pag-asa. Panoorin at tapusin nyo hanggang dulo. Ang gabi sa wakas na patulog ko na rin yung batang maliit. Sinabayan ako magbasa ng Bible. Ayun, nakapikit na. Sobrang nakaka-bless dahil meron na siyang idea sa mga gantong klaseng bagay. Pero guys, commercial muna tayo. Baba, halika dito. Hindi pa sila nakakabili ng Fino jersey. Hindi ba saan nakabili ng Fino jersey? Oo. Hindi ba? Guys, click nyo na yung link sa comment section natin para makabili kayo ng Fino jersey at lahat ng kinikita nito ay ginagamit natin for the missions. Kaya panginitay guys, get your Toy Story collection now! Hindi nyo mawakan maayos. Anyway, bago po natin ituloy ito ay meron po muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa 1 John 2 verse 6, ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang namumuhay ng tulad ni Jesucristo. Guys, sa mga tumanggap sa Panginoon, paalala to na si Jesus Christ ang standard of living natin. Nung hinuli na siya, tumahimik lang siya at hindi siya nagsalita. Kahit pagod na siya, nagpapagaling siya at nagtuturo dahil mas nangingibabaw yung awa sa mga tao. Namatay siya para sa ating mga makasalanan. Sabi niya, mahalin mo kahit yung mga umaaway sa'yo. Hinugasan niya yung mga paa ng mga tagasunod niya. Inabot niya yung mga taong hindi tinatanggap ng lipunan. Mga taong tinatawag na madumi, unclean. In short, pinakita niya ang buhay na merong kabanalan. Naglingkod, nagsilbi, hindi mapagmataas. Ngayon, dyan mo mababase kung totoo bang sumusunod ka sa Panginoon. Kaya mo bang ibaba ang sarili mo? Katulad ng ginawa ng Panginoon. Ipinakita niya na sa atin kung anong klaseng buhay dapat meron ng isang taong merong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag ka nang mag-experiment ng kung anong sa tingin mong tama. Sumunod ka na lang sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo. At sana po ay malinaw at naintindihan niyo po talaga mensahe ng video na to. Punta na tayo sa game, pero bago ang lahat, sa mga gusto mag-invite sa amin sa isang Dice Series, i-message nyo itong number na to at iset na natin yan dahil malay nyo dyan na kami dumay sa susunod. Kaya pang hinihintay guys, message lang at magkita-kita tayo sa mga susunod na dayo. Ito yung game na sobrang sama ng bagsak ni Stanley at dito nga ay nangisay siya. Kung mapapansin nyo, hindi normal ang galaw ng katawan niya. Nagpanik ang mga taong malapit sa kanya. Maya-maya lang ay inilagay na siya sa stretcher. At talagang sobrang tagal, hindi siya nakakagalaw, hindi siya nakakabangon. Dito nga ay dadali na siya sa ambulansya. At lahat kami ay nagdadasal at natatakot sa nangyari. Pamalit si Stanley. Pamalit sa... Isang sobrang nakakalungkot at nakakadurog na pagkakataon ang hinarap namin ang gabi na to. At nang nasa loob na siya ay talagang pagdadasal na lang ang magagawa namin. Totally hindi namin alam kung ano mangyayari sa kanya. Pero ipinagkakatiwala namin sa Panginoon. Kung mapapansin nyo, medyo tulala ako dito. Dahil lahat ng focus ko lang ay na kay Lord. At habang nagdadasal kami, praise the Lord, ito na pala ang nangyayari sa loob ng ambulansya. Unti-unti ay nakaka-recover na siya, nakakagalaw at wala nang takot sa mga mata niya. Nang biglang nangyari ang hindi namin inaasahan, habang naglalaro kami, ay bumaba na pala si Stanley sa ambulansya. Ayaw niyang magpadala sa ospital at mas piniling bumalik sa laro. Wala na actually umaasa na makakabalik pa siya. Pero ito siya nakatayo, naglalakad, and a miracle from our Lord Jesus Christ. Nagbabalik si Stanley Dumato ba? In Jesus' name. At hindi lang yun, lalong hindi kami makapaniwala nang maya-maya lang nagsabi siyang babalik siya sa laban. Crucial game itong papasukin niya, hindi tambakan, talangan digdikan. So, taking back name is Stanley Dumato. Or number 747. At hindi lang basta pumasok, sabi ko nga crucial to at nakatulong pa sa pagdagdag ng score ng team natin. Grabe yung lakas na ibinigay sa kanya ng Panginoon. 3 minuto at 4 lang ang pagitan. Kaya napakahalagang basket ang ginawa na itong si Stanley. Hindi lang yun dahil isang crucial stop din ang ginawa niya. Napakaganda ng depensa niya dito. Malinis at talagang hindi nagpapaiwan. Maya-maya lang umatake. Hindi man pumasok ang layup niya dito, pero sobrang saya ko na makitang mabilis siyang nakarecover. All glory to our Lord and Savior Jesus Christ. At dahil doon ay nanalo kami sa laban.